A very blessed 1st of November to each and every one of us. As I said, November na naman po at magnify ang kabutihan ng Panginoong Hesukristo sa ating pong mga buhay. November na po, nalalapit na po ang birthday ng Lord Jesus, no? At syempre sa araw pong ito, may kaugnayan po sa pag-uusapan natin kung ano yung sineselebrate ngayon. Pista ng mga patay. Okay. Saan ba napupunta ang tao pag namamatay siya? Okay. Or should I say, unang tanong muna natin, lagtawan muna natin yon. Ano ang nangyayari sa tao pag namatay siya? Sa Bible, napakaliwanag. If you receive Christ as your very own personal Lord and Savior, pag namatay ka, pagmulat mo ng mata mo, kasama mo na si Jesus. Makikita mo na si Jesus. Wala na po yung mag-i-stay ka muna rito ng 9 na araw tapos another extension ng ilang araw para maging 40 days. No. Never such a thing. Never heard, no? Sa kasaysayan ng Biblia, wala po kayong makikitang ganon. Yan po ay purely traditions, no? At ang nasa Bible po, pag namatay ang isang tao, na mananampalataya, didiretso sa kay Kristo, kay Lord Jesus. At pag hindi mananampalataya yung mga nag-reject sa gospel ni Jesus, mapupunta po yan sa Hades. Ang Hades ay temporary place para doon sa mga itatapon sa lawa ng apoy ng impyerno na kung tawagin po ay Gehenna. No? Doon muna po sila sa Hades. It's a temporary place, you know, for them to stay para antayin ang araw ng paghuhukom. So ayan po ang nangyayari. Hindi po totoo yung sinasabi nila. May narinig nga po ako sa kapitbahay. Yung mga kaluluwa daw pag December 31, nandiyan na raw sila, lumilibot-libot na. No, wala pong ganon. Wala pong ganon. At ang sabi ng Bible, kung pinalaya ka na ng anak ng tao, malaya ka ng totoo. If the Son sets you free, you are free indeed. No? At ang kalayaan na yan ay taglay natin sa pagkaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos. That's why we really need to know every single detail ng mga paniniwala ng mga tao kung biblical ba o hindi. Nakabase ba sa Bible or hindi. Sapagkat pag hindi po yan nakabase sa Bible at based on tradition, napakadelikado po niyan. Akalain po ninyo maipapasa yan sa mga anak niya, sa mga magiging mga anak nila, magiging mga apo nila, kalungkot na katotohanan. Kaya nga po ang Biblia tagapagpalaya. Why? Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word is Jesus. Sabi ni Jesus, if the Son sets you free, you are free indeed. So, let's enjoy our freedom. Malaya tayo kasi pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus. Ang kamatayan ay hindi kinatatakutan ng tunay na mananampalataya, bagkus pinananabikan niyang makita niya si Jesus. Kasi dalawa po ang mangyayari sa isang tao ngayon, church age. Maaring datnan pa siya ng physical death, or dumating na yung rapture. Dalawa rin po ang uri ng tao sa mundo ngayon, believer, unbeliever. Kung believer, naabutan ng rapture, mararapture. At kung naabutan ng death, no, pupunta rin ng langit, no? Kung believer. Kung unbeliever, tapos nag-rapture sa buong mundo, na-rapture yung mga tao, kung unbeliever yan, maiiwan yan dito para dumanas ng 7 years of tribulation. Ganun po ang mangyayari, no? And ultimately, no? At ultimately, pagdating po ng panahon na yon, ay itatapon po sila sa Gehenna. Pero kung ang unbeliever po ay namatay ngayon, diretso po yan sa Hades. Ganun po ang nangyayari pag namamatay ang isang believer at isang unbeliever. Yan po ang nangyayari. Dalawang uri lang po ng tao. At wala pong in-between, ha? Wala po yung tinatawag na purgatorio. Never such thing, never heard. Wala po sa Bible yan. Yan po ay invented na doktrina, no? Kasi pag wala po talaga sa Bible, we don't put our faith in it. Pag wala po sa Bible, ibig sabihin, they made that kind of doctrine dahil hindi malamang kadahilanan kung bakit. Pero ang alam lang po natin, wala po yan sa Biblia. At pag wala po sa Biblia, we cannot put our faith or trust in it dahil mahirap pong maniwala, no, sa isang doktrina na hindi sinusuportahan ng salita ng Diyos. Nakakatakot po at yan po ay delikado.
Kaya dapat alam natin ang paniniwala natin at pagyamanin natin ito. Salamat po and God bless.